inutil ka. Kailangan umalis ka sa iyong kapangyarihan. Inutil ka. Hindi ka dapat dyan. At saka hindi ka dapat nagsasalita. Pero kung hindi ka loyal sa bansa natin, hindi ka patriotic sa ating bansa, hindi mo mahal ang bansang Pilipinas, natural, wala kang pakialam. Kahit nakikita mo pang ahas dyan, pababayaan mo eh. Oh, pero yun lang ang requirement ko. Oh, yun, sapat na yun para makita mo ang mga ahas. The motion to conduct motu proprio inquiry in aid of legislation on the request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Quiboloy is hereby granted. Ako, ito na. Kasado na ang extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. At itong saksing lumabas, delikado. Ito ba ang magpabagsak kay self-appointed Son of God, Pastor Apollo Quiboloy? Meron tayong katanungan diyan. Sang-ayon ba kayo sa extradition, ma-extradite etong si Pastor Apollo Quiboloy? Yes or no lang yan. Nasa YouTube natin. So, ito tatalakayin natin. Samahan niyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At muli, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo. I-share ninyo. At saan man kayo ngayon nakabase, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang i-comment ang lugar kung saan kayo nagsubaybay ngayon. At lalo na sa mga kapatid natin sa ibang bansa, sa OFW, i-comment ninyo para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayang ito. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay at mapansin ninyo, grabe talaga, no? Si Mion Casas, payag siya na ma-extradite si Apollo Quiboloy sa US. Watching from Hong Kong, si Sister Marisa Makahilos. At sa lahat nating mga sumusubaybay sa ating live streaming, si Hugh Carissa Jr. sa ating mga taga-subaybay. Welcome po. At sa pagkakataong ito, tatalakayin natin itong nauna nang isinagawang hearing sa Committee on Justice sa Kongreso kaugnay sa pag-extradite kay Pastor Apollo Quiboloy. May request ang Estados Unidos kasi. No? Pero napansin nyo ba, si Pastor Apollo Quiboloy, yung kilalang self-appointed Son of God na umaangking kahit lindol na pahinto niya, kaya-kaya niya mapahinto. Itong patong-patong na kasong kaharap ni Pastor Apollo Quiboloy. At siya ay matalik na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Spiritual advisor siya. So, kung balikan natin ang samahan nila na talagang matalik na kaibigan si Pastor Apollo Quiboloy. Pero kung tunay na tagapagtanggol sa mga naaapi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tanong, bakit sa kanyang termino bilang presidente ay namayagpag talaga si Pastor Apollo Quiboloy bilang isang self-proclaimed, self-appointed Son of God. Kahit may patong-patong na mga kasong laban sa kanya na nagmula hindi lang sa labas, kundi sa mga kaanib niya mismo at mabigat yun ang mga kaso. Hindi
kaila mga kapatid, na ang mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy, na-dismiss yan sa Piskalya ng Davao noon, di ba? At idinulog doon sa Department of Justice, DOJ, sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila pinakatulog lamang ng Department of Justice sa panahon ni Duterte. Kaya, kung tunay talaga ang political will laban sa mga pang-abuso, bakit hindi ito umuusad sa panahon ni Duterte mismo? At ngayon, nung kinakalaban niya ang administrasyon, diba, naging urgent na ang mga isyu laban sa kay Pastor Apollo Kibuloy. At biglang nagising yung mga kaso sa Department of Justice. Isa sa mabigat na testigo at mabigat na revelasyon na ibinunyag yung kay alias Amanda laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Kung totoo yung kanyang pahayag, yung kanyang testimonyo, yung revelasyon niya na sinamantalahan daw umano siya sa self-proclaimed appointed son of God. Hindi ito simpleng paratang lamang, kundi ito'y isang seryosong usapin o may kaugnayan sa pang-aabuso na dapat talaga harapin ilalim ng batas. Hindi sapat yung pananahimik o pagtanggol gamit ang impluensya. Ang tunay na hustisya ay masusukat talaga sa malinaw na investigasyon at pananagutan. Kung wala talagang tinatago si Pastor Apollo Kibuloy, of course, hindi dapat siya matakot kung nasa katotohanan siya. At ito ang pahayag ni Amanda sa, kung balikan natin, sa Senate hearing. Binabastos ninyo ang katotohanan. Binabaligtad ninyo. Sinabi ng ama nung nandito ako, anong sinabi ng ama sa akin? Ito, sa hindi pa nakulong si Pastor Apollo Kibuloy, ito ang mensahe niya sa mga nanira daw sa kanya. At ang ama daw ay nagpakita kay Pastor Apollo Kibuloy at may mensahe na yung mga nag-alipusta sa kanya ay mawawala. Abay, kabaliktaran yata Yung lahat ng mga nag-alipusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Yan ang mensahe ng ama ni Pastor Apollo Kibuloy. Sino kaya na ama? At naniniwala talaga si Pastor Apollo Kibuloy na yung nag-alipusta sa kanya, mawawala na parang alikabok. Abay, kabaliktaran yata nitong hearing sa Kongreso para sa kanyang extradition. Abay, mukhang si Pastor Apollo Kibuloy ang lilipad na parang alikabok sa ibang bansa. Nakita ninyo? Ako'y nalipusta. Inusig. Pinagwikaan ng lahat ng klaseng masama. Kung malala ninyo, grabe din ang pag-uusig ni Pastor Apollo Kibuloy sa simbahang Katoliko. Sa mga larawan ng mga santo sa Trinity, dahil anti-Trinitarian ito si Pastor Apollo Kibuloy, walang pagkakaiba ito sa iglesia ni Criston Tatag de Felix Manalo. Anti-Trinity din sila. Pero kahit ang kanilang pananampalataya na laban sa Holy Trinity, pero magkaiba pa rin. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy naniwala siya na si Kristo'y Diyos, habang ang iglesia ni Criston Tatag de Felix Manalo di naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos. Para sa kanila, tao sa likas na kalagayan. At hindi sila papayag na sabihin ang kanilang doktrina ay tao lamang. Okay, ituloy natin. Pero nasaan ang mga nagsasalita ng laban sa akin?
nasaan na daw umano ang mga nagsasalita laban sa kanya. Yung mga testigo nanatili pa rin. Kaya nga, hiniling mismo ng Estados Unidos na ma-extradite siya. Bakit? Dahil kung mananatili siya at hintayin yung kanyang mga kaso na matapos, baka yung mga testigo doon sa ibang bansa magkasakit at mamatay, so wala na silang testigo. Kaya hiniling ng Estados Unidos na ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. May boses ng masa tayo diyan. Sang-ayon ba kayo na ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy? Payag ba kayo? Yes, 91%. No, 9%. So may hindi sang-ayon. Tuloy natin. Nasaan sila ngayon? At sa kanya nanggaling, no, na meron siya na may nararamdaman siya, mga threat sa kanyang buhay. Kaya karapat-dapat lang na may lagay siya sa WPP. Yung mga saksi na kahit si Pastor Apollo Kibuloy ay nahuli na, pero ayon sa Department of Justice, may mga banta sa buhay, kaya binigyan nila ng seguridad. Ito si alias Amanda, yung testimony niya. Ako po si alias Amanda. Ngayong umaga po ay babasahin ko ang aking salaysay na dati ko na rin na-idetalye sa affidavit. Sasubmit ko rin po ang affidavit na yan sa ating chairperson. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Gagamitin ko po ang abbreviation na KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa Okay lang po, Miss Amanda. Take your time po. nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. 10 years old po ako nung naging full-fledged member ng KGC ang tatay ko sa aming city. Noong 2009, 12 years old na ako noon, sumisimba na kami sa KGC. Miss Amanda, bago kayo magpatuloy, nais ko lang i-acknowledge ang presensya ni Senador Estrada. Salamat po sa pagdalo ninyo, Sen. Yes, Miss Amanda, patuloy po. Kasama ang kapatid kong babae na 10 years old naman, mula 2010 to 2011, naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KGC rights at mula noon, official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Ito ay mariing pinabulaanan ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senate hearing, kung maalala ninyo. Hindi daw totoo o na may mga sinamantalahan siyang mga minor de edad o mga miyembro ng kaniyang siktang itinatag, at hindi daw totoo na nagpalimos sila. At hindi daw totoo kahit ba na may mga kaanib na lumitaw at nagsabi na sila'y pinabinta ni Pastor Apollo Kibuloy ng mga iba't ibang paninda. At hindi daw totoo na may mga nagkunwaring mga pipi para mag-solicit. Bata pa kami noon, kaya wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City.
Doon yan sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kaming magkapatid ni KJC Minister Alain Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid Si Ingrid Canada, kabilang din ito sa mga nakasuhan at nakulong. ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga So, napakaganda yung offer, lalo na para sa mga mahihirap. Gawin kang scholar. Free board and lodging. Plus may allowance pa. O sino ba ang aayaw sa offer na yan? Lalo na kung gusto mo talaga na mag-aral at makatapos. palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging maselan na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isang tipay mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Grabe, no? Sabi niya pa, wag Special privilege pa dahil hindi lahat ang nakalapit sa anak ng Diyos. Pero iba ang ginawa umano batay sa kanyang testimonyo. wag ko daw pagdudahan ang anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, Yun ang bahagi sa testimonyo. At ito naman ang hearing para sa extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. There is now before the committee a letter signed by the Honorable Congressman Percival Sendanya requesting the Committee on Justice to conduct an inquiry in aid of legislation on the reported request of the United States government on the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. May I request for a copy of the letter? Please let the chair read the letter. Chairperson, Committee on Justice, Dear Madam Chair, this is dated August 23, 2025. In light of the reported request of the United States government for the extradition of Mr. Apollo Kibuloy, I respectfully urge
the Committee on Justice to conduct an inquiry in aid of legislation on this matter. There is an overwhelming public interest and concern over the process by which extradition requests are received, evaluated, and acted upon. It is imperative that Congress, through your committee, provide a forum where concerned agencies may clarify the status of the present request, explain the legal and procedural steps involved, and identify any gaps or ambiguities in our existing laws and treaties. This inquiry will not only help ensure transparency, fairness, and adherence to our international obligations, but also allow Congress to determine whether remedial or supplemental legislation is necessary to strengthen the country's extradition framework. Thank you for your attention to this request. Respectfully signed by the Honorable Percival Sendanya. May I direct the committee secretary to provide the members with a copy of this letter. With regards to this request of the Honorable Percy Serdanya, that a motu proprio inquiry in aid of legislation be conducted on the extradition of Pastor Apollo C. Quiboloy, we are opening the floor for the comments of our committee members. The Honorable Joel Chua is recognized. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I only have two issues with respect to the extradition of Mr. Apollo Quiboloy. My first question, Madam Chair, is that will extradition be considered by the requesting party while there are still pending cases against Mr. Quiboloy in the Philippines? With the limited knowledge of the chair, upon reading of the treaty between the United States and the Philippines, it appears that even when there is pending cases in the requested party, the requesting party can initiate an extradition process in the Philippines. Congressman Chua? Thank you. My second question is with respect to the timeline, Madam Chair. The timeline between the receipt by the Department of Foreign Affairs of the requested extradition of Mr. Apollo Quiboloy and the transmittal to the Department of Justice, and the timeline from the receipt by the DOJ to the filing of the petition for extradition. For the guidance of all the members, there are two significant laws which must be considered in the discussion of this extradition. One is the treaty that was entered into by the United States government and the Philippine government back in 1994. The other one is PD 1069, which is the Philippine extradition law passed by former President Marcos Sr. back in 1977. If I will be basing my answer to the question of the Honorable Chua, in both laws, So, yun, nag-hearing na talaga ang Committee on Justice kaugnay sa hiling ng Estados Unidos na ma-extradite si Pastor Apollo Quiboloy. Dahil yung prinsipyo kasi kung saan ginawa ang krimen, karaniwang sinusunod yung prinsipyo kung saan nangyari ang krimen. Doon siya litisin. At dahil may krimen doon sa Estados Unidos, kaya hiniling ng Estados Unidos na paharapin si Pastor Apollo Quiboloy. So kung ang alegosyon laban kay Pastor Apollo Quiboloy sa Estados Unidos ay malaking krimen yun, so may jurisdiction talaga ang Estados Unidos para sa kanya. Kaya hiniling ngayon. At yun ang
ayaw ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit kaya? Dahil wala siyang kapit? Ganun ba? So, ano kaya ang mangyari dito? Kaya ito ang bahagi sa hearing ng Committee on Justice. And towards that end, in addressing the insufficiencies and the ambiguities, we will definitely be soliciting the help of concerned agencies like the DOJ and the Department of Foreign Affairs and perhaps the Office of the Solicitor General. Your first manifestation actually pertains to the deferred surrender, where if the extraditee is already facing prosecution or is serving sentence by deferred surrender, she has to conclude first serving the sentence before the extradition can be taken action. And what is lamenting about deferred surrender, if we will be waiting for such period of time, the evidence may no longer be available in the United States by the time that the extraditee concluded already the service of his sentence. So that is one consequence of the law which we really have to re-evaluate and revisit. Of course, ito pong our efforts to revisit the laws by way of motu proprio inquiry in aid of legislation will definitely be effective in future extradition cases and not with respect to those which are pending already. Any other members who would like to comment? The committee is actually authorized to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation upon approval of the majority of the members present and with conformity of the Committee on Rules. I stated earlier as well that this falls perfectly within the jurisdiction and purview of the Committee on Justice because the extradition treaty produces legal implications with respect to the judiciary and the administration of justice, which is among the mandates of the Committee on Justice. So, meantime, we recognize the presence of the Honorable Congresswoman Laarni Lavin Roque from the 4th District of Bukidnon. Thank you for coming, ma'am. Madam Chair. The Honorable Flores is recognized. Madam Chair, in accordance with Section 2 of our rules governing inquiries in aid of legislation, I move that the Committee on Justice conduct an inquiry in aid of legislation in accordance not only with the request of Congressman Sendanya, but also to cover PD 1069 and all other related laws on extradition, Madam Chair. I so move. There is a motion Second, Madam Chair. to conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation on the reported request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy. I Second. heard a second. The same has been seconded. Do I hear any objection? The chair hears none. The motion to conduct motu proprio inquiry in aid of legislation on the request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Kibuloy is hereby granted. Oh, so ngayon, sino ang katuparan sa sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na ano daw yung pahayag niya? Binabastos ninyo ang katotohanan. Binabaligtad ninyo. Sinabi ng Ama nung nandito ako, anong sinabi ng Ama sa akin? Yung lahat ng mga nag-alipusta sa iyo, mawawala silang parang alikabok. Sino kaya ang mawawala na parang alikabok? So, yung mga
kaanib na dadala lamang at napaniwala ni Pastor Apollo Kibuloy, sana magising kayo. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito at ang magiging biktima ng kasinungalingan pwedeng maranasan natin sa iba't ibang paraan. Pero nanganib tayo pag mabiktima ng kasinungalingan, lalo na sa pananampalataya, dahil pwedeng manganganib talaga pati ang ating kaluluwa. Sa ating katanungan, payag ba kayo na ma-extradite si Pastor Apollo Kibuloy? Yes, 94%, no, 6%. Maraming salamat sa pag-participate ninyo hanggang I am Catherine, I am the